Magandang araw po sa inyo lahat. Welcome po sa panibagong video natin dito sa Makapili TV. Ngayon, pag-usapan po natin itong reaction video ni Banat Bay kung sino yung nagpapakalat ng fake news tungkol dito sa viral video na si VP Sara daw yung nagpahinto ng traffic sa Commonwealth. So, panoorin po natin to kung sino yung nagpapakalat ng fake news na si VP Sara nagpahinto ng traffic sa Commonwealth. Kasi talaga nagpakalat niyan. Yan siya. Si Teddy Casino, yan ang tweet niya. Umabot ng 2.9 million. Sinarado, isa sa pinakabising kalsada sa bansa dahil tatawid isang VIP. Grabe naman yan. Oh, sent to me by an ex-military. Paka-epal. Siya ho talaga nagpakalat ho niyang video na yan. Tingin niyo, maniniwala kayo ang yung nagkuha ng video is ex-military? Maniniwala kayo? Di ba pati dito yung kasundaluhan, binabanatan nito ni Teddy Casino. Di ba? Parang pag-aawayin niya yung AFP pati si Vice President. Sasabihin niya ex-military yung nagbigay sa kanya. Maniniwala kayo? Military magbibigay ng ganyan information sa isang aktivistang pinaniniwalaan nilang umaano sa mga makakaliwa, sa mga NPA. 'Di ba? Doon pa lang hindi nakapani-paniwala eh. Without even verifying kung totoo, 'di ba? Sabi nito, sabi ni Boss Dada, gusto kasi ni Teddy Casino na maging next Mangkanor ba 'yon? Sorry, Joma pala, kala ko Mangkanor, 'di ba? Masyadong epal eh. Panoorin ninyo yung interview ni Teddy Fake News Casino sa isang radyo at pakinggan ninyo kung paano niya pa binigyan ng justification yung kanyang pagpapakalat ng fake news. Sir, magandang umaga po. Good morning. Good morning, Lakay Deo. Magandang umaga po sa lahat na nakikinig. Ayan, namamalengke daw po kayo? Oo, wala na yung pag-unang Kumusta ang presyo ng bilihin Gusto yata ma-appoint sa Department of Trade and Industry, ha? Tinamaan tayo ng inflation, Lakay. Kumusta ang presyo ng mga bilihin Ikaw pala ay namamalengke, Congressman. Oo, papasok pa lang ako ng palengke. So, hindi ko alam kung tumaas ba o bumaba ngayon. Tingnan nyo, di ba kayo naninibago rito sa taong to? Di ba hindi niya binabanatan si President Marcos sa taas ng mga bilihin ngayon? Tahimik na tahimik itong mga to. Di ba? Samantalang yung pagdaan lang ni VP Sara, sabihin natin, let's assume na si VP Sara yung dumaan dun sa Commonwealth. Galit na galit kagad sa gigil na gigil. Di ba? Pinakalat niya kagad yung balita. Pero itong tumataas sa presyo ng mga bilihin, no comment. Di ba kayo nagtataka? Galing sa mga makakaliwa, tahimik sa panahon ni Bongbong Marcos. Pero nung campaign ng presidential election, napaka-iingay nito laban kay President Marcos. Pero ngayon, ang tatahimik. Di ba kayo nagtataka? Siguro dahil hindi naman masyadong vocal si President Marcos sa paglaban sa mga NPA, kaya siguro hindi nila masyadong binabanatan. Si VP Sara, humihingi ng confidential funds para labanan tong mga NPA. Kaya doon gigil na gigil. Di ba? So, panoorin nyo pa ito. Akala ko... Pero matagal, ilang weeks na talagang mabigat yung Akala ko araw-araw, linggo-linggo namamalengke ka. Ayan. Anyway, Congressman Teddy, bago yung pamamalengke na yan, lumalabas po ang pangalan po. Kayo daw po ang nagpapakalat, kaya nag-viral itong issue kay Vice President Inday na... Sana sinundan mo, Deo, sana sinabi, kayo po pala yung nagpakalat ng fake news. Dapat ganun ang tanong. Tama si Banat Bay, dapat diniretso niya ng ganun Kasi sigurado naman ako alam niya fake news dahil wala naman si VP Sara dito sa Metro Manila, nasa probinsya So fake news yung ipinakalat niya. Di ba? Dapat diretsuhan. Kayo pala yung nagpakalat ng fake news. Kung ako mag-i-interview dyan, diretsuhan ko talagang tatanungin itinigil daw ang traffic dyan sa Commonwealth dahil dadaan po ang VP.
binibinay niyo ba si Vice President? Yun! Yun. Mga ganong klaseng bitaw ang gusto ko. Binibinay nyo ba si BP? Oh, nayari ka dun. Binibinay nyo ba? Oh. Inday Congressman? Actually, Lakay, yung video na yan, mukhang kumakalat na yan bago ko pa pinost sa aking Twitter. Wow! Kumakalat na yan bago ko pa pinost. Pinakita ko na nga dito. Dahil sa pag-share mo, umabot ng 2.9 million. Oh, ikaw talaga nagpakalat niyan. Aminin mo na, Teddy Casino, isa kang peddler. Fake news peddler. Naku po, patay tayo dyan. Huwag ka na magpalusot. Ganun ba? Okay. Parang yung palusot mo, kung kayo ba ay sumusuporta sa mga rebelde, parang ganun ang palusot mo eh. Di ba? Ako yan sa isang Viber, may nagpadala sa akin sa Viber. And then nakita ko rin yan, may isang Facebook post tungkol dyan. Oo. So, Ibig bang sabihin nun, nagpadala lang ng Viber tsaka Facebook, hindi mo na kagad i-verify bago mo i-share? Uy, fake news pala kayo. Asa na Rappler? Asa na Berry Files? Di ba? Kung talagang kayo naninindigan sa katotohanan, Rappler and Berry Files, naku po, mayayari Facebook natin to. Kung kayo talaga yung naninindigan, di sana, pagka si Teddy Casino nagpakalat din yan, o di isitahin nyo rin. Di ba? Kasi fake news yan, mantakin mo, shinare mo, hindi mo man lang alam kung sino talaga. Paano naman lasisitahin? Isa rin naman yung Vera Files tsaka yung Rappler sa galit sa mga Duterte. Remember, di ba? Binanatan ni Pangulong Duterte yung Rappler, pati yung Vera Files. So, ano pa yung na-expect mo? Di ba? Tuwan-tuwa nga. Ewan ko, baka nga tuwan-tuwa pa itong mga to eh, na binabanatan ni Teddy Casino tong si BP Sara eh. O ba't naman nila pipigilan yan? Di ba? Baka nga i-boost pa nila lalo yan eh, na suportahan yung pinapakalat na video nito ni Casino eh. before ko sinare, mukhang may nag-share ng marami. O ano ngayon? It doesn't mean na totoo pagka marami nag-share. Palpak ka. Yan ang totoo, Teddy, kasi yung palpak ka. Sabit ka, wag ka na magpalusot. Dami mo pang palusot eh. Para kasi libayan. Daming palusot sa buhay, talo na. Papalag pa. Iiyak pa, game pa, victim pa. Ako rin, pinadalan din ako eh. Oo. O, tingnan mo, sabi niya, ako din, pinadalan ako, pero di ko naman pinos. Paya ka, no? Medyo, ano lang to, si Deo Makalma ba to? Siya, mukhang simple lang bumanat eh. Ako nga, pinadalan din eh. Pero di ko naman sinare. Binerify ko muna eh. Ikaw, share ka na share eh. Okay. So, alam mo naman yung ganyan mga issue na kayo talagang iinit ang ulo mo eh. O, iinit ang ulo mo, nasa fake news? Di ba? Gaya nga sinabi ko sa inyo, hindi naman mahalaga sa kanila kung totoo yung video na ano nila na i-share nila eh. Ang importante sa kanila, na i-share nila yan, bahala na yung tao kung tatanggapin o hindi. Di ba? Good or bad impression, ang importante sa kanila, nakadali sila rito kay BP Sara, na masiraan nila si BP Sara. Yun lang naman yun eh. Kasi doon pa lang, kahit sabihin mo hindi ka galit kay BP Sara, kung ikaw yung nando sa Commonwealth na nagmamadali, tapos bilang sisigaw eh, kaya daw isinara yung Commonwealth dahil dadaan si BP Sara. Siyempre kahit paano mayayamot ka, may inis ka eh. Di ba? So yun, doon pa lang, nakakuha na kagad sila ng puntos doon kay BP Sara. Kahit sabihin natin, itinanggi na ni BP Sara na sila yung nagpasara ng Commonwealth. Diba? Andun na, nagkaroon na ng kumbaga naka-damage na sila kahit 1%. Malaking bagay yun. Malaking puntos na para sa mga makakaliwa yun. Diba? Hindi, alam mo kung bakit. Ito, makinig kayo. Ang lakas nito mga to, itong mga aktivistang makakaliwang salot ng sa lipunan. Ang lakas niyan dati makapuna kay Mocha. Ang lakas niya makapuna ng fake news, porket against sa kanila yung pinopost, fake news na. O, ngayon, kayo, fake news. Ayaw nyo pang aminin. O, fake news yan, mantakin nyo. Style nyo, bulok.
sa tindi ng traffic natin ngayon, Oo. and then mapapalitaan mo, biro mo, Commonwealth Avenue isasara dahil may dadaang VIP. So, at parang damang-dama mo yung galit nung kumuha ng video eh. Kung napanood mo ha. Opo. Parang ang kilala nyo eh. Di nyo ba kilala yon, sir? Kakilala nila Baka yun. naman tauhan nyo yun. Aktivista rin yun. Para mabinay talaga si BP Duterte. Yung alam mo yon yung frustration. So, sinare ko, sabi ko, pambihira naman na yung Commonwealth isasara para sa isang VIP. Ang laka-laka ng Commonwealth. Oo. Siyempre, hindi ko naman pinangalanan sino yung VIP dahil nandun na mismo sa video. Yung police na mismo naggrabe, tsaka yung nag-video. De, ang punto dito, kasi yan ang palusot niya eh. Alam ko na style mo bulok. Alam mo yon. Ang palusot mo, may VIP daw? Question mark, di ba? May VIP daw? Nadadaan, tas sinara? O sino ba yung nasa video? Ano ba sinasabi nung nasa video? Alam mo, halatang halata yung style nila eh. Kasi may lusot siya. Pagka nagkaroon ng demandahan ng pagpapakalat ng fake news, may lusot siya. Ano lusot niya? Hindi naman niya pinangalanan kung sino. Ano pa palusot niya? Shinare lang naman niya at tinanong lang naman niya. Question mark. Palusot niya yan. Yan ang palusot nila eh. Hindi. Tsaka, tingnan nyo, pag ito kinasuhan pa, anong sasabihin na itong mga to? Ginikipit na naman sila ng gobyerno. Ginikipit siya nila BP Sara. Di ba? Parang inaantay talaga nila rito. Alam mo yung nanguudyok? Sila yung mga nanguudyok talaga eh. Yung, alam nyo yung nasa, pag nasa rally, sila yung mga nasa front na, alam mo yung magtutulak sa mga pulis, nahahampas muna, magbahawis ng tubig. Tapos pag pinalo ng pulis, sasabihin nila, police brutality. Di ba? Na sinasaktan kami ng pulis. Pero sila naman yung nauna. So, ganito rin yung ginagawa talaga ni Casino. Kagaya talaga ng mga aktivista na yung una silang bibira. Tapos pag pinatulan, magpapaawa effect, magpapabictim effect naman sila na tingnan nyo, dahil lang sa ganyan, kakasuhan kami. Wala naman kaming ginagawang masama. Di ba, shinare ko lang. Although may lusot naman talaga dun sa sinasabi ni Banat Bay dahil wala naman siyang binanggit na pangalan. Pero the fact na pinasa niyo yung nagpakalat siya ng fake news, meron pa rin, pwede pa rin kasuhan lang. Hindi lang natin alam kung magtutuloy-tuloy yun. Pero gagamitin na naman nila yun, sasabihin naman nila na sinisikil na naman sila yung karapatan nila, yung freedom expression na naman nila. Alam mo yun, yung pagpapaawa effect lang. Ko naman pinangalanan, di ba? Pambihira, pinangalanan do sa video eh. Tapos i-share mo. Ibig sabihin, it's like saying, you agree dun sa taong nagsasabing si BP Sara Duterte yun. Porket, alam mo, ito tanong ko lang sa'yo, Teddy Casino, bakit? Ito lang, tanong ko lang, bakit ba galit na galit kay BP Sara Duterte? Dahil ba si BP Sara Duterte galit na galit sa mga NPA? Malamang, yun na yun. Kasi si BP Sara lang naman ang lumalaban ngayon sa mga NPA, di ba? Kaya nga siya nanghihingi ng confidential funds para gamitin sa mga eskwelahan na hindi ma-recruit ng mga recruiter ng mga NPA, di ba? Ano sabi nila Hontiveros? Bawal daw. Di ba? Bakit mo daw maglalagay ka ng espiya sa eskwelahan? Pero ang mga kaliwa, yung mga NPA, naglalagay ng mga espiya sa eskwelahan para mag-recruit. Kaya galit na galit to kay BP Sara, itong mga grupo nito. Hindi, ako nagtatanong lang ako bakit ba galit na galit kayo kay BP Sara Duterte? Dahil po ba si BP Sara Duterte ay galit na galit sa mga NPA? Ako nagtatanong lang tanong lang din yun Wala ako sinabing NPA kayo. Tinatanong ko lang kung galit ba kayo kay BP Sara Duterte. At dahil si BP Sara Duterte ay galit na galit sa NPA. Ako na sasagot, oo. Bakit ba kayo galit na galit? Sa bagay, sabi nga ni BP Sara Duterte, ano sabi niya? Ang galit sa paglaban sa confidential funds na ginagamit laban sa mga rebelding NPA ay kalaban ng bayan.
Di ba? Bakit tayo nilang bigyan ng confidential funds? Kasi gagamitin kasi ni VP Sara yung confidential funds para labanan tong mga NPA na makapag-recruit ng mga kabataan. Ngayon, yung mga kabataan, pag na-recruit, gagawin nilang mga warrior nila, yan yung makikipaglaban sa mga susundalo natin. Hindi na kayo naawa. Sasabihin nyo, yung kabataan, pag-asa ng bayan, tapos dadalhin nyo sa bundok. Paano na yung pamilya nilang iiwanan dito pag sumama sa bundok yun? Paano sila naging bayani ng bagong bayani? Yung sinasabi ni Rizal. Hindi, ginawa nyo mga kriminal ng bayan ng mga kabataan. Diba? Yan ang ginagawa nitong mga aktivistan to, itong mga NPA na to. So, hanggang dito lang po uli. Asahan po natin yung ibang mga development sa issue na to. So, maraming salamat po.